Magsisimula ang pelikula sa pagmamaneho ng isang lalaki sa kalsada. Siya si Humbert, duguan ang kanyang mga kamay habang sa kanyang tabi ay may isang baril. Nagmamaneho siya ng walang patutunguhan habang nagsasalita ng isang tula tungkol sa malungkot niyang pag-ibig. Hawak niya ang isang pin na pagmamay-ari ng isang tao na buong buhay niyang minahal, na ngayon ay kanya nalang inaalala sa pamamagitan ng kanyang pagsasalaysay. Bumalik ang istorya sa mga lumipas na taon. Ito ay tungkol kay Annabel na nakilala ni Humbert nung siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Gusto niyang maging isang nurse habang si Humbert ay nais na maging isang espiya. 14 na taon, masyado pa silang inosente sa mga panahon na yun, ngunit dito siya nakaramdam ng unang pag-ibig at tamis ng unang tikim. Subalit pagkalipas ng 4 na buwan, namatay ang babae sa sakit ng hindi niya nakikita. Kasabay noon ay namatay din ang pagkabata ng batang lalaki kasama niya. Pero hindi nawala ang pagmamahal nito at umaasang sa paglipas ng taon ay magkikita pa silang muli. 1947, sa New England, siya na ngayon si Humbert. Siya ay nakakuha ng posisyon sa pagtuturo sa Beardsley College sa Estados Unidos. Kinakailangan niya ngayong lumipat upang manirahan sa tahanan ng isang kaibigan ng kanyang yumaong tiyuhin. Ngunit pagdating niya ay ito ang kanyang nakita. Gayunpaman, isang kaibigan ng may-ari ang nagmagandang loob para sa kanyang bagong tutuluyan. Siya si Charlotte Hayes, isa siyang biyudang babae. Iba ang mga tingin niya kay Humbert at base sa kanyang mga salita ay parang tipo niya pa yata ang lalaki. Nilibot niya ito sa loob ng bahay, ngunit hindi kaaya-aya ang kanyang mga nakikita kaya parang hindi niya gustong manirahan dito. Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing kailangan na niya yatang bumalik sa New York sa lalong madaling panahon. Pero wika ni Charlotte na bakit hindi muna sila lumabas at subukan lumibot sa paligid ng bahay. Doon mula sa kanyang kinatatayuan ay isang babae ang kanyang makikita. Siya ay si Lolita, ang nag-iisang anak ni Charlotte. Ang mga tubig ay bumabagsak sa kanyang damit at habang dumadaloy ito sa kanyang katawan, hindi naman maalis ni Humbert ang tingin sa tanawin na kanyang nakikita sa mga sandaling yun, kaya agad niyang sinabi kay Charlotte na magbabayad na siya ngayon para sa renta ng bahay. Tila ba may kakaibang pag-uugali si Lolita? Pumasok siya sa silid ni Humbert habang may ginagawa ito at umupo siya sa kanyang kandungan. Tinanong niya kung meron ba siyang tigyawat. Marunong sumagot si Humbert. Hindi naman siya bolero pero sinabi niya kay Lolita na wala at perpekto ang kanyang mukha. Napatalon si Lolita sa sigaw ni Charlotte na kanyang ina. Nagtungo din siya sa kwarto ni Humbert para tanungin kung iniistorbo ba siya ng kanyang anak. Ngunit mariin niya itong itinanggi. Nagpa siya si Charlotte na ipadala si Lolita sa isang camp boarding school. Dahil bukod sa pag-aaral ay kinakailangan niyang matutunan ang tamang pag-uugali. Sa araw ng kanyang pag-alis, si Humbert ay dumungaw sa labas ng bintana habang papasok sila sa sasakyan ay nakita siya ni Lolita na nakatingin, kaya tumakbo siya palabas ng sasakyan at nagtungo kung nasaan ang lalaki, bago niya niyakap ito at hinalikan bilang kanyang pamamaalam. Kasunod noon ay ipinagtapat ni Charlotte sa isang sulat, na mahal niya si Humbert at hiniling na umalis siya bago ito makabalik. At kung siya ay nandito pa rin sa bahay, nangangahulugan lang na gusto niya din itong makasama, kaya mas pinili niyang manatili na lang dahil ayaw niyang mapalayo kay Lolita. Si Humbert ay pinakasalan si Charlotte sa kabila ng katotohanang hindi niya ito gusto, at maliwanag na si Lolita lang ang kanyang dahilan. Isang araw sa kanyang pag-uwi, nadatnan niya si Charlotte na umiiyak sa mesa, sapagkat nabasa nito mula sa diary ni Humbert ang pagpapahayag tungkol sa kanyang pag-ibig para sa batang babae. Tinawag niya itong kriminal at halimaw habang pinagbantaan niya si Humbert na siya ay aalis at nanumpa na hindi na niya makikita pa si Lolita kailanman. Gayunpaman sinubukang magpaliwanag ni Humbert na isa lamang itong nobela sa kanyang sinusulat bago siya kumuha ng 2 basong alak para sa kanila. Subalit sa kanyang pagbalik ay wala na si Charlotte doon. Habang siya ay nagtataka, agad siyang lumabas ng bahay at tiningnan ang nangyaring aksidente sa kalsada hindi kalayuan sa kanilang bakuran. Doon ipapakita sa kanya ng pulis na ito ang kanyang asawang si Charlotte na ngayon ay wala ng buhay. Dahil kani-kanina lamang ay aksidente itong nabangga pagkatapos maglagay ng isang liham sa mailbox sa kabilang kalsada. Inabot ng isang bata sa kanya ang ihuhulog sanang liham ni Charlotte. Nang sinimulan niya itong basahin ay nabigla siya na ito pala sana ay isang babala, tungkol sa pag-aakusa sa kanyang masamang gawain laban sa mga bata. Ang pagkawala ni Charlotte ay pumabor sa mga gusto niyang mangyari. Ang una niyang ginawa ay sinundo si Lolita sa camp boarding school. Sa kotse ay nagtanong si Lolita tungkol sa kanyang ina habang sinabi ni Humbert na ito ay nasa isang ospital ngayon. Saglit muna silang huminto sa gilid ng kalsada at si Lolita ay agad na kumalong sa kanyang kandungan habang nagsimula itong humalik sa kanya. Ngayong gabi ay magpapalipas sila dito sa isang hotel. Habang kinakausap ni Humbert ang receptionist, si Lolita ay gumapang patungo sa aso at kinakausap niya ito.
Doon sinabi ng misteryosong may-ari ng aso na ang kanyang alaga ay hindi gusto ng maraming tao ngunit nakakagulat na gusto niya si Lolita. Sa kwarto habang naiwan si Lolita sa loob na natutulog, saglit na lumabas si Humbert para magpahangin. Eksakto naman na naroroon din ang misteryosong lalaki kaya saglit din silang nag-usap, sinabi niya na si Lolita ay kanyang anak. Ngunit alam ng lalaki na nagsisinungaling lamang siya. Tinanong niya ang tungkol sa ina ni Lolita at sinabi ni Humbert na patay na ito. Niyaya siya ng lalaki na sabay magtanghalian bukas ngunit tumanggi si Humbert at sinabing malapit na silang umalis. Pero bukod dito ay may iba siyang pakiramdam sa mga oras na yun kaya agad na siyang nagpaalam. Kinaumagahan ginising siya ni Lolita ng halik na para bang sila ay magkasintahan, pagkatapos binulong niya ang tungkol sa lahat ng mga lihim na pinaggagawa niya sa school camp kasama ng ibang lalaki, agad siyang nakaramdam ng selos, ngunit nang sinimulan ng tanggalin ni Lolita ang butones ng kanyang pajama, ay labis na lang siyang napangiti sa mga nangyayari. Pagbalik sa kalsada, tinanong siya ni Lolita kung maaari ba silang huminto sandali sa isang gasolinahan dahil nananakit ang kanyang tiyan. Humingi si Lolita ng barya para matawagan sa ospital ang kanyang ina. Sinabi niyang hindi na ito maaari, bago niya banggitin sa batang babae ang masakit na katotohanan. Sila ay matagal naglakbay pabalik ng Estados Unidos at paminsan-minsan si Lolita ay umiiyak na lang sa kanyang kinahihigaan sa tuwing naaalala niya ang kanyang ina. Isang araw, huminto sila sa Beardsley College, kung saan si Humbert ay nakakuha ng posisyon bilang isang guro at sa mga sandali ding yun, ay ang kanyang mga pinakamasasayang araw na kasama si Lolita. Subalit lahat ng bagay ay may katapusan, dumating ang araw na lumalabis na ang pag-uugali ni Lolita at madalas na rin silang nagtatalo dahil sa mga gustong gawin ng batang babae na hindi pinapaboran minsan ni Humbert, hanggang umabot na rin ang problema sa ibang mga guro ng paaralan. Nakita ni Humbert ang mga sentimong tinatago ni Lolita at iniisip na iniipon ito ng batang babae para gamitin upang makatakas sa kanya. Napag-alaman din niya na namiss ni Lolita ang kanyang huling 2 piano lessons, kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginawa at ipinaliwanag niya na nag-eensayo siya ng isang play kasama ng isang kaibigan. Kinumpirma ni Humbert kung totoo ba ang sinasabi nito, sapagkat wala siyang tiwala sa batang babae kaya naman ang maglaon ay nagsimula silang mag-away. Inakusahan niya ito sa pagtatangkang tumakbo palayo sa kanya at hindi naman ito tinanggi ni Lolita. Hiniling ni Humbert na ibalik nito sa kanya ang mga pera na kanyang ibinigay. Ngunit sinabi ni Lolita na ito ay kanyang kinita. Sa galit ay nasaktan niya si Lolita, pagkatapos ay hiniling ng babae sa kanya na patayin na lang siya nito sa parehong paraan kung paano nito kinuha ang buhay ng kanyang ina. Sinabi ni Humbert na tumigil siya sa kanyang sinasabi, ngunit tumanggi si Lolita at patuloy siyang inaakusahan habang sumisigaw, pagkatapos ito ay tumakbo palayo sa kanya. Buong araw niya itong hinanap sa gitna ng malakas na ulan, hanggang makita niya si Lolita sa isang parmasya na may kausap sa telepono. Pinuntahan niya ito sa loob pero agad siyang sinalubong ni Lolita at sinabing siya ay nagkamali sa kanyang desisyon at hiniling sa lalaki na umalis na lang sila sa paaralan at magpatuloy sa paglalakbay. Pag-uwi ay wala na lang nagawa si Humbert nang makita niya si Lolita sa itaas ng hagdan na naghihintay sa kanya, at nang sinimulan siyang tingnan ng babae, ay tuluyan na naman niyang kinalimutan ang mga nangyari kanina. Nagpasya si Lolita na kailangan nilang makapunta sa Waze sa loob ng 1 linggo. Tinanong ni Humbert kung ano ang dahilan niya at ipinaliwanag ni Lolita na kailangan nilang makita ang mga seremonyal na sayaw sa mga magic caves. Napansin ni Humbert na sinusundan sila ng isang kotse mula sa likod, kaya hiniling niya kay Lolita na isulat ang numero ng plaka at nang maisip niya na baka isa itong detective, siya ay naging paranoid at palagi na lang nakatingin sa kalsada. Sa patuloy na paglalakbay na flat ang kanilang gulong sa gitna ng masukal na daan, hinihinto sandali ni Humbert ang sasakyan at sandali din siyang bumaba. Ilang talampakan lang ang layo, ay isang kotse ang huminto din sa kanilang likuran. Sinubukan itong puntahan ni Humbert ngunit hindi niya nagawa dahil umandar din ang kanyang kotse habang nasa loob si Lolita. Madali siyang bumalik para pahintuin ang kotse sa pag-andar. Inutos niya kay Lolita na gamitin ang handbrake upang huminto ang sasakyan na agad naman niyang nagawa. Matagumpay ni Humbert na naayos ang sasakyan at pagbalik sa kalsada, hiniling niya kay Lolita na ibigay sa kanya ang papel kung saan isinulat niya ang numero ng plaka, pero natuklasan niya na iba ang sinulat nito, kaya sa kanyang galit ay nasaktan niya na naman si Lolita. Bumaba siya ng kotse at tumakbo palayo habang umiiyak. Bumaba din si Humbert para sundan siya upang humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Niyakap niya si Lolita pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Huminto sila sa isang hotel para magpahinga. Samantala iniwan niya muna si Lolita sa kwarto para lumabas at magtungo sa barbershop. Mabilis siyang bumalik ng hotel na may dalang pasalubong. Habang nadatnan niya si Lolita na marumi ang paa at may pahid ito ng lipstick.
Hinala ni Humbert na ito ay lumabas habang siya ay wala, ngunit pinagsinungalingan ito ni Lolita. Sumilip siya sa labas sa pag-aakalang may iba itong lalaking kasama. Pinilit niya si Lolita na magtapat, pero ngumiti lamang ang batang babae bago niya hinalikan si Humbert at tumawa ng malakas. Nang gabing yun ay nanaginip siya ng masama, kaya kinabukasan ay nagpasya na silang umalis. Sa daan ay nakaramdam si Lolita ng pananakit ng tiyan. Doon agad siyang dinala ni Humbert sa ospital. Sinabi ng doktor na kailangan niya munang pansamantalang iwan si Lolita kung ayaw niyang mahawa sa sakit nito at bumalik na lang ng kinabukasan. Ayaw man ni Humbert na umalis, ay wala siyang magagawa kundi ang maghintay ng umaga. Kinabukasan tumawag siya upang kumustahin si Lolita habang tugon ng nurse ay bumuti na ang pakiramdam nito at dumating na rin ang kanyang tiyuhin para ilabas siya ng ospital. Gulat na gulat si Humbert kung sinong lalaki ang kumuha kay Lolita, kaya mabilis pa sa 4:00. Siya ay pumunta doon at tumingin sa silid kung saan niya huling nakitang nakahiga si Lolita, pero tanging ang bulaklak na pinabigay niya na lang ang kanyang nakita at ito ay nasa basurahan. Sa galit ay inatake niya ang doktor habang hinahanap nito kung nasaan si Lolita. Pero nang may makita siyang mga pulis sa labas ay doon lamang siya huminahon at humingi ng tawad bago umalis. Sinikap niyang hanapin si Lolita at bumalik sa lahat ng lugar na kanilang pinanggalingan, subalit bigo siyang magkaroon ng kahit anong palatandaan kung nasaan ito dahil hindi niya alam kung sino ang kumuha dito. Sa tagal niyang naghanap ay kalaunan nawala na siya ng pag-asa. Kaya bumalik na lang siya sa Beardsley at pagkaraan ng 3 taon ay nakatanggap si Humbert ng isang liham mula kay Lolita. Sinabi niya sa sulat na siya ay nagpakasal at malapit nang magkaroon ng isang sanggol, kailangan nila ng tulong at humihingi siya ngayon ng pera upang matulungan silang mabuhay. Ibinahagi niya rin na siya ay nakaranas ng maraming kalungkutan at hirap. Agad siyang tinungo ni Humbert sa sinabi niyang lugar. Doon nakita niya ang isang mature na bersyon ng dating batang Lolita na ngayon ay nagdadalang tao. Niyaya siya nito na pumasok sa loob ng bahay. Napagtanto ni Lolita na hinahanap pa rin ito ang lalaking dumukot sa kanya at ipinaliwanag niya na walang kinalaman doon ang kanyang asawa. Kaya sinabi ni Humbert na aalamin niya ito sa kanyang sariling pamamaraan, subalit pinagtapat na rin ni Lolita sa kanya na ito ang taong nakita nila noon sa hotel, at ang lalaking sumusunod sa kanila noon. Naiinis si Humbert dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kaalam-alam. Sinabi ni Lolita na ang lalaki na yon ay ang tanging lalaking kanyang kinabaliwan habang tinanong siya ni Humbert kung ano ang palagay nito sa kanya, at tinanong niya rin kung saan siya nito dinala. Sinabi ni Lolita na alam ng lahat na gustong-gusto ng lalaki na yon ang mga batang babae at doon sa kanyang mansyon ay kinukuhanan niya sila ng video, ngunit tumanggi si Lolita na kunan ang alinman sa mga ito at sinabing sa lalaki lang siya interesado. Dahil doon ay pinalayas niya rin si Lolita pagkatapos niyang makuha ang gusto niya dito. Ito na ang huling beses na humiling siya kay Lolita at inakala ng babae na may kapalit ang pagbigay sa kanya ng pera. Ngunit sinabi ni Humbert na makukuha niya pa rin ang pera kahit tanggihan siya nito. Hindi ito makapaniwalang makakatanggap siya ng $4,000 mula kay Humbert at doon tinanong siya nito kung may pagkakataon bang sumama siya dito, ngunit tumanggi si Lolita. Bago siya umalis ay tinanong niya ito kung kaya ba siya nitong kalimutan. Si Lolita ay hindi sumagot. Bago ipapakitang si Humbert ay pinuntahan ang sinabing lugar ni Lolita na pinagdalahan sa kanya at doon ay nakita niya ang lalaki at mabilis niya itong binawian ng buhay. Sa pagtatapos ng pelikula muling ipapakita ang paghuli kay Humbert ng mga pulis. Siya ay nakulong din sa kasong pagpatay at kalaunan ay binawian siya ng buhay sa loob ng kulungan, habang si Lolita ay namatay din ng sumunod na buwan ng dahil sa panganganak. Palaging tandaan na hindi mo dapat ipagpalit ang kaluluwa mo sa bagay na alam mo sa sarili mo na walang pupuntahan kundi ang malupit na resulta ng dahil lang sa pansariling kaligayahan. At tulad ng dati, kung umabot ka pa sa minutong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng comment. Maraming salamat po at palagi po kayong mag-iingat.